Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, nakatira ang isang lalaking kilala ng lahat bilang masipag, mabait at mapagpakumbaba. Ang pangalan niya ay Mang Bert. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, maririnig na sa paligid ang mahinang kaluskos ng kanyang mga hakbang. Hawak ang lumang itak at suot ang kupas na sombrero. Naglalakad siya papunta sa bukirin. Ang hamog ay nakapatong sa mga dahon ng palay habang unti-unting nagiging kulay kahel ang langit. "Oh, Mang Bert, ang aga mo na naman ah!" Bati ng kapitbahay niyang magsasaka rin. Ngumiti lang si Mang Bert. "Ganun talaga pare. May anak akong pinag-aaral," sagot niya. Ang anak na iyon ang kanyang tanging dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa buhay. Ang pangalan nito ay Felix. Si Felix ay nag-aaral sa Maynila. College student na ito. At para kay Mang Bert, yun ang pinakamalaking pangarap ng kanyang buhay. Ang makita ang kanyang anak na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi naging madali ang buhay ni Mang Bert. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit. Simula noon, mag-isa na lamang niyang itinaguyod ang kanyang anak. Walang ibang pinagkukunan ng kabuhayan si Mang Bert kung hindi ang maliit nilang lupang sakahan. Kapag tag-ulan, basa siya sa putik buong araw. Kapag tag-init naman, tila sinusunog ng araw ang kanyang balat. Pero ni minsan, hindi siya nagreklamo. Sapagkat para sa kanya, lahat ng pagod ay sulit kung para naman sa kanyang anak. Isang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, lumapit ang matalik niyang kaibigan na si paring Mike. "Oh Bert, mukhang pagod ka na naman ah," sabi nito. Ngumiti si Mang Bert, ngunit may halong pagod ang kanyang mukha. "Okay lang to pare. Basta't makatapos lang ang anak kong si Felix." Napailing si Mike. "Ang laki ng naipapadala mong pera sa Maynila. Hindi ka ba nahihirapan?" Natahimik saglit si Mang Bert. Tumingin siya sa malayo. Sa malawak na palayan. "Kung alam mo lang pare, minsan ay kulang pa nga. Pero kapag naiisip ko na balang araw ay magiging maayos ang buhay ng anak ko, parang nawawala ang lahat ng pagod ko." Hindi alam ni Mang Mike kung hahanga ba siya o maaawa sa kanyang kaibigan. Dahil kitang-kita sa katawan ni Mang Bert ang mga bakas ng sakripisyo. Magaspang ang mga kamay. Kupas palagi ang damit. Payat ang pangangatawan. Pero puno ng pagmamahal sa kanyang puso. Sa kabilang banda, malayo sa probinsya, ibang-iba ang buhay ni Felix sa Maynila. Unti-unti na siyang nasasanay sa magulong lungsod. May mga bagong kaibigan, may mga bagong gawi, at may mga bagong tukso. Hindi alam ni Mang Bert na habang siya ay nagbabanat ng buto sa bukirin, ang kanyang anak naman ay unti-unting nahihila sa ibang landas. Pero sa bawat gabi, bago matulog si Mang Bert, lagi siyang may ginagawa. Kinukuha niya ang kanyang lumang cellphone. Tinitignan ang larawan ng anak niyang si Felix noong bata pa ito. Pagkatapos, ay mahina siyang bumubulong. "Anak, sana balang araw ay maintindihan mo." Sa dilim ng kanyang maliit na bahay, mag-isa siyang natutulog. Tahimik, pagod, ngunit puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa na balang araw ay makikita niyang maginhawa na ang buhay ng kanyang anak na si Felix. Doon sa Maynila, sa isang maliit na boarding house malapit sa universidad nakatira si Felix. Hindi ito marangya. Isang maliit na kwarto lamang na may lumang electric fan, maliit na mesa, at mayroong kama. Pero para kay Felix, ay sapat na yon. Tuwing umaga ay masipag siyang pumapasok sa klase. Ngunit habang tumatagal,
Napapansin ng ilang kaklase niya na nagbabago ang kanyang ugali. Nagsimula iyon nang makilala niya sina Bernard, Rojun, at pati na rin si Mark. Palaging magkakasama ang tatlong iyon. Palatawa, mahilig gumala, at higit sa lahat ay mahilig gumastos. Isang hapon matapos ang klase, nagiya itong si Bernard. "Felix, tara kain tayo sa labas. Sama ka sa amin." Nag-alinlangan si Felix. "Wala kasi akong masyadong pera eh. Next time na lang." Ngunit agad na sumabat si Mark. "Di ba may tatay ka naman sa probinsya? Madali lang yan. Tumawag ka lang sa kanya." Natawa si Rojun. "Oo nga pare. Sabihin mo lang na kailangan mo si school." Unti-unting napangiti si Felix. Para bang nagkaroon siya ng ideya. Hanggang sa hindi niya na namamalayan, na unti-unti na rin siyang nahihila ng mga bagong kaibigan. Mula noon, madalas na siyang sumasama sa mga ito. Kain dito, gala doon, minsan pa nga pati mga inuman sa gabi. At kapag nauubos ang pera ni Felix, isa lamang ang ginagawa niya. Tinatawagan niya ang kanyang ama. Sa kabilang linya, agad namang sumasagot si Mang Bert. "Hello anak, kamusta ka dyan anak?" "Pa, kailangan ko po sana ng pera. May bayarin po kasi sa school eh." Agad namang nagtatanong si Mang Bert. "Magkano anak?" "Mga 5,000 po sana." Saglit na natahimik si Mang Bert. Malaki yon para sa isang magsasaka. Pero hindi niya ipinapahalata. Ganun ba? Sige anak, gagawan ko na lang ng paraan." "Salamat po pa." At doon na nagtatapos ang tawag. Hindi alam ni Felix na sa bawat perang hinihingi niya, may kapalit na pagod ang kanyang ama. Samantala, may isang tao naman na hindi komportable sa ginagawa ni Felix. Ito ay ang isa pa niyang kaibigan na si Imon. Si Imon ay tahimik, masipag mag-aral, at kilala ng mga kaklase bilang isang mabuting tao. Isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng dormitoryo, kinausap niya si Felix. "Pre, pwede pa kitang makausap?" "Ano yun pre?" sagot ni Felix. Medyo nag-aalinlangan si Imon bago nagsalita. Kasi pre, napapansin ko kasi na parang madalas ka nang manghingi ng pera sa tatay mo." Napakunot ang noon ni Felix. Ano naman, para naman sa school yun." Umiling si Imon. "Sigurado ka ba talaga pre?" Sandaling natahimik si Felix. Pero agad niyang tinawanan ang usapan. "Relax ka lang pre, ayos lang yun. Kayang-kaya ng tatay ko yun." Hindi na nagsalita pa si Imon. Pero alam niyang may mali. Sa malayo, pinagmamasdan sila ni na Bernard. Lumapit ito at umakbay kay Felix. "Felix, tara na, may lakad pa tayo." Agad na tumayo si Felix. "Game!" Habang papalayo siya, napailing na lamang si Imon. Alam niyang darating ang araw na maaaring pagsisihan ni Felix ang mga ginagawa niya. Samantala, sa probinsya, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Mang Bert. Sa ilalim ng matinding init ng araw, sa gitna ng bukirin, hawak ang araro habang dahan-dahang naglalakad sa putik. Hindi niya alam na habang siya ay patuloy na nagsasakripisyo para sa anak, unti-unti namang nalalayo sa kanya ang puso nito. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado sa puso ni Mang Bert. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi kailanman nagbabago. Habang unti-unti nang nasasanay si Felix sa magulong buhay ng Maynila, mas lalo namang umiikot ang mundo ni Mang Bert sa tahimik na bukirin ng kanilang baryo. Isang umaga bago pa man sumikat ang araw, narinig na naman ni Mang Mike ang tunog ng araro sa bukid. Lumapit siya kay Mang Bert na abala sa pagtatanim. "Bert, bakit hindi ka nagpapahinga?" tanong nito. Pinunasan ni Mang Bert ang pawis sa kanyang noo at ngumiti. "Okay lang ako pare. Kailangan kong mas lalong magsumikap.
maraming gastusin sa paaralan ni Felix. Napansin ni Mang Mike na tila mas payat na si Mang Bert kumpara sa dati. Mas mabagal na rin ang galaw nito. Pero Bert, ilang araw ka nang inuubo, hindi ba? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Umiling si Mang Bert. Sayang lang kasi ang pera kaya hindi na muna ako nagpapatingin. Pero Bert, hindi na naituloy pa ang sasabihin ni Mang Mike nang biglang tumunog ang lumang cellphone ni Mang Bert. Agad niya itong kinuha. Nakita niya ang pangalan sa screen. Felix. Biglang nagliwanag ang mukha ni Mang Bert. Hello anak, kamusta ka? Sa kabilang linya, tila nagmamadali si Felix. Pa, may kailangan po kasi ulit akong bayaran sa school. Ganun ba anak? Magkano ba yun? Mga 7,000 po pa. Natahimik sandali si Mang Bert. Mas lalong lumaki ang hinihingi nito. Natahimik siya hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil alam niyang halos wala na siyang natitirang pera. Pero tulad ng dati, hindi niya yun ipinaramdam. Sige anak, gagawan ko na lang ng paraan. Salamat pa. Kailangan ko kasi agad eh. Ganun ba? Sige anak, walang problema. Pagkatapos ng tawag, tahimik na ibinaba ni Mang Bert ang cellphone. Napansin ni Mang Mike ang biglaang paglungkot sa kanyang mukha. Magkano na naman ba ang inihingi ng anak mo pare? Tanong nito. 7,000 raw. Kailangan niya daw sa school eh. Mahina niyang sagot. Napabuntong hininga si Mang Mike. Bert, baka naman sobra-sobra na ang ipinapadala mo. Ngumiti si Mang Bert, pero may lungkot ang kanyang mga mata. Pare, kung hindi ko tutulungan ang anak ko, sino pa ang tutulong sa kanya? Hindi na nakasagot pa si Mang Mike. Nakikita niya sa mga mata ni Mang Bert na napakalaki ng tiwala nito sa sariling anak, kaya hindi niya rin masisi ang kanyang kaibigan. Sa araw na yon, gumawa ng desisyon si Mang Bert. Pumunta siya sa maliit na palengke ng bayan. At doon, kinausap niya ang isang matandang negosyante. Pare, baka naman pwede akong humingi ng pabor sa'yo. Ibebenta ko lang sana sa'yo itong maliit na parte ng lupa ko. Nagulat ang matandang lalaki. Pero Bert, yan lang ang natitirang lupa mo. Tumango si Mang Bert. Para kasi sa pag-aaral ng anak ko pare. Wala naman akong ibang maisip na paraan para magkaroon ng pera. Seryoso namang nakatingin lang ang matandang negosyante habang pinag-iisipan ang kanyang desisyon. Sa kabilang banda, abala na naman si Felix kasama sina Bernard, Rojun at pati na rin si Mark. Nasa isang karinderya sila habang nagtatawanan. Ay Felix, ang laki ng padala ng tatay mo sabi ni Bernard. Ngumiti si Felix. Ganun talaga. Tumingin si Mark sa kanya. Pre, swerte mo no? Yung iba wala nang nagpapaaral sa kanila. Pero yung tatay mo kahit nasa probinsya nakapagpapadala pa. Napangiti lang si Felix sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman napansin ni Felix ang lalaking nakaupo sa kabilang mesa. Si Imon. Tahimik lamang itong nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya kay Felix. Pre, pwede ba kitang makausap? Ano yun? Sagot ni Felix. Sigurado ka bang kaya pa ng tatay mo yung mga hinihingi mo? Napairap si Felix. Oo naman, kayang-kaya ni tatay yun. May sakahan kami sa probinsya. Umiling si Imon. Pero Felix, di madali ang buhay sa probinsya at mahirap ang magsaka. Bahagyang nainis si Felix. Alam mo pare, huwag kang masyadong seryoso sa buhay. Tumahimik si Imon. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang may paparating na problema. Samantala, sa probinsya matapos ang mahabang araw ng trabaho, umuwi si Mang Bert sa kanyang maliit na bahay. Pagpasok niya sa loob, tahimik ang paligid. Walang ibang tao,
Walang ibang boses. Umupo siya sa lumang upuan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may mga lumang larawan. Isa doon ay ang larawan ni Felix noong bata pa. Nakasuot ito ng lumang uniforme sa elementarya. Nakangiti habang hawak ang medalya. Napangiti si Mang Bert. Malayo na ang narating mo, anak. Ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Napangiwi siya dahil sa sakit. Sandali siyang napapikit. Maya-maya pa, humupa rin ang kirot nito. Hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa sakit ng katawan. Kaya naman para sa kanya, mas mahalaga ang pangarap ng kanyang anak kaysa sa sarili niyang kalagayan. Hindi niya alam na ang mga sakripisyong ginagawa niya ngayon ay malapit nang humantong sa isang pangyayaring magpapabago sa buhay ni Felix nang hindi nito inaasahan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal nang pinakahihintay ni Felix, ang kanyang graduation sa kolehiyo. Maagang nagising ang buong dormitoryo. Abala ang mga estudyante sa pagsusuot ng kanilang mga toga at pag-aayos ng kanilang mga sarili. Sa harap ng salamin, maingat na inaayos ni Felix ang kanyang kwelyo. Yes, sa wakas, bulong niya sa sarili. Pinagdaanan niya rin ang hirap sa pag-aaral. Mga gabing puyat, mga pagsusulit, mga proyekto. At ngayong araw, matatanggap na niya ang kanyang diploma. Lumapit sa kanya si Bernard habang nakasuot ng toga. Oy Felix, ready ka na ba? Siyempre naman pre, sagot niya habang nakangiti. Sumabat si Rojun. Darating ba yung tatay mo? Bahagyang natahimik si Felix. Darating yun, sinabihan ko na siya eh. Gabi pa lang, ay nag-text na siya sa kanyang ama. Pa, bukas po ang graduation ko ah. Sana po makapunta kayo. Nag-reply naman si Mang Bert. Susubukan kong pumunta, anak. Para kay Felix, ay sapat na yon. Malayo ang probinsya nila. Pero alam niyang hindi siya hayaan na mag-isa sa kanyang graduation. Lalo na, ito ang pinakahihintay nilang dalawa. Kaya naman hindi niya nag-aanong binigyan ng pansin ang sinabi nitong susubukan niya. Sapagkat walang pag-aalinlangan sa kanyang isip, natiyak na darating ang kanyang amang si Mang Bert. Samantala, sa malayong probinsya, maagang nagising si Mang Bert. Hindi siya pumunta sa bukirin ng araw na yon. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang polo na matagal nang nakatago sa aparador. Ito ang iisang disenteng damit na meron siya. Graduation ng anak ko. Napakasaya ko. Sa wakas ay nakapagtapos na rin siya. Mahina niyang sabi. Ngunit habang nagsusuot siya ng damit, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Matagal nang merong dinadamdam si Mang Bert. At ramdam niya noon pa man sa kanyang sarili na unti-unti siyang nanghihina. Nang sandaling iyon, napaupo si Mang Bert sa gilid ng kama. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng ilang minuto, pilit siyang tumayo. Kinuha niya ang maliit na sobre na matagal na niyang inihanda. Sa loob nito ay merong lamang pera. Hindi ito kalakihan, pero ito ang ipon niya para sa kanyang anak. Regalo ko sa iyo, anak, bulong niya. Sa kabilang banda, nagsisimula na ang seremonya sa Maynila. Punong-puno ang graduation hall. May mga magulang na nagkakagulo sa pagkuha ng litrato. May mga yakapan. May mga luha ng saya. Isa-isang tinatawag ang mga estudyante sa entablado. Habang naghihintay naman si Felix ng kanyang pangalan, palihim siyang tumitingin sa likod ng mga upuan. Hinahanap niya ang kanyang amang si Mang Bert. Naniniwala siya na darating ito. At ang alam niya ay nasa paligid na ito ngayon. Ngunit wala ito roon. Lumipas pa ang ilang mga minuto hanggang sa tinawag na nga ang pangalan niya. Felix Bert de la Cruz. Malakas ang palakpakan. Lumakad siya papunta sa entablado at tinanggap ang kanyang diploma. Ngunit habang hawak niya ito, ibang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon.
Merong kulang. Pagkatapos ng seremonya, nagkumpulan ang mga estudyante kasama ang kani-kanilang mga pamilya. May mga yakapan, may mga litrato, may mga sigawan ng tuwa. Samantala, si Felix ay nakatayo lamang sa gilid. Mag-isa. Lumapit si Bernard. Pre, congrats ha. Congrats sa atin. Tinapik siya ni Mark sa balikat. Uy, mag-celebrate tayo mamaya ha. Ngunit hindi ngumiti si Felix. Hindi pumunta si tatay. Napakamot naman si Rodion. Baka busy lang yung tatay mo. Okay lang yun kasi malayo naman siya eh. Mahirap pumiyahe pag galing sa probinsya, papunta dito sa Maynila. Pero sa loob-loob ni Felix, unti-unting nabuo ang kanyang sama ng loob. Busy? Tagal namin tong hinintay. Bulong niya sa kanyang sarili. Graduation ko na nga eh. Hanggang sa lumipas ang ilang mga oras at sumapit ang gabi. Walang Mang Bert na dumating. Wala ni isang text o tawag. Walang kahit na anong mensahe. Sa galit at sama ng kanyang loob, nagpasya si Felix na umuwi sa probinsya kinabukasan. Pupuntahan ko siya, sabi niya sa sarili. Gusto kong marinig kung bakit hindi siya nakapunta. Ang hindi niya alam, na habang siya ay naglalakbay pa uwi, may isang pangyayaring nangyari sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Isang pangyayaring hindi niya na kailanman mababago pa. At ang araw na yon, ang magiging pinakamasakit na araw sa buhay ni Felix. Maaga pa lamang kinabukasan matapos ang graduation, sumakay na si Felix ng bus pa uwi sa kanilang probinsya. Hawak pa rin niya ang kanyang diploma sa loob ng bag. Habang nakaupo sa bus, sa tabi ng bintana, sari-saring emosyon ang bumabagabag sa kanyang isipan. May halong saya, pero mas nangingibabaw ang sama ng loob. Hindi man lang pumunta si Papa kahapon, bulong niya sa sarili. Habang umaandar ang bus, naalala niya ang mga sandaling inaasahan niyang darating ang kanyang ama sa graduation hall. Ang bawat minuto ng paghihintay, ang bawat paglingon niya sa mga upuan ng mga magulang. Ngunit wala. Walang Mang Bert na dumating. Hindi na ba ako importante sa kanya? Pulong niya habang nakatingin sa malayo. Lumipas ang ilang oras na biyahe. Sa wakas, nakarating na siya sa kanilang baryo. Tahimik pa rin ang lugar tulad ng dati. Ang parehong mga bahay, ang parehong mga puno, ang parehong mga kalsadang kanyang kinalakihan. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang bahay, napansin niya ang ilang mga kapitbahay na nakatingin sa kanya. May kakaibang lungkot sa kanilang mga mukha. Pero hindi niya yun pinansin. Ang nasa isip niya ay walang iba kung hindi ang kanyang ama. Pagdating niya sa harap ng bahay, napansin niyang bukas ang pinto. Samantala, nagbulong-bulungan naman ang ilang mga kapitbahay. Hoy, di ba si Felix yun? Oo nga no, si Felix nga yun. Maya-maya ay nagsalita si Felix. Pa? Pa? Tawag niya. Pero walang sumasagot. Pumasok siya sa loob. Tahimik ang buong bahay. Bigla niyang napansin si Mang Mike na nakaupo sa gilid ng mesa. Namumula ang mga mata nito. Dahil doon ay nagulat si Felix. Ninong Mike, nasaan po si Papa? Hindi kaagad nakasagot si Mang Mike. Unti-unti siyang tumayo. Lumapit siya kay Felix at pagkatapos ay nagsalita. Felix, iho. Kumunot ang noo ni Felix. Bakit po? Nanginginig ang boses ni Mang Mike habang ito ay nagsasalita. Pasensya ka na, iho ha. Hindi na umabot ang tatay mo. Parang biglang tumigil ang mundo ni Felix. Ano? Dahan-dahang itinuro ni Mang Mike ang isang kwarto. Nanginginig ang mga paa ni Felix habang naglalakad papunta roon. Binuksan niya ang pinto. At doon niya nakita ang kanyang ama.
Nakahiga si Mang Bert sa kama. Tahimik. Hindi gumagalaw. Wala ng buhay. Biglang nanghina ang katawan ni Felix. Pa? Pa? Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malamig na ito at matigas. Bigla siyang napaupo sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Hindi pwede. Lumapit si Mang Mike at may iniabot na maliit na sobre sa kanya. Pupunta sana ang ama mo sa graduation mo. Kaso, hindi na siya umabot. Iniwan niya ito sa'yo. Ginawa yun ni Felix habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang sobre. Sa loob nito ay may pera. At may isang maliit na papel na may sulat kamay. Pinasa niya ito. Felix, anak. Pasensya ka na kung hindi ako makakapunta sa graduation mo. Gusto ko sana talagang pumunta dahil matagal nating hinintay yun. Pero masama talaga ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Lalo na ngayon, hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko. Lagi mong tandaan, anak. Ipinagmamalaki kita. Lahat ng paghihirap ko sa bukid ay sulit dahil sa'yo. Ito ang kaunting ipon ko. Pagsimula mo sa bagong buhay. Mahal na mahal kita, anak. Nagmamahal, Papa. Habang binabasa yun ni Felix, tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang mga tawag niya sa kanyang ama. Ang bawat pagkakataong humingi siya ng pera. Kahit hindi naman talaga kailangan. Ang bawat pagkakataong hindi man lamang siya nagtanong kung kamusta na ang kanyang ama. Napayakap siya sa katawan ni Mang Bert habang umiiyak. Papatawad po. Umiyak siya ng malakas. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang amang si Mang Bert. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na huli niya nang natutunan. Ang pagmamahal ng isang ama ay kadalasang tahimik lang. Hindi ito ay pinagmamalaki. Madalas hindi pinapakita sa salita. Pero handa itong ibigay ang lahat, kahit pa ang sariling buhay. Matapos ang 3 araw na burol, hindi pa sumisikat ang araw ng inilibing si Mang Bert sa maliit na sementeryo ng kanilang baryo. Tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng mga ipon at mahinang iyak ng mga kapitbahay ang maririnig. Kilala si Mang Bert bilang mabuting tao sa kanilang lugar. Madaling lapitan at maraming kaibigan. Sa harap ng kabaong, nakatayo si Felix. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Hindi pa rin niya matanggap ang lahat ng nangyari. Parang kahapon lamang ay galit na galit siya sa kanyang ama. Handa na sana siyang sumbatan ito. Handa na sana siyang sabihin ang kanyang hinanakit. Pero ngayon, wala na ang taong gusto niyang kausapin. Lumapit si Mang Mike at marahang tinapik ang kanyang balikat. Iyo, napakabuting tao ng tatay mo. Tahimik lamang si Felix. Ibinaba niya ang tingin sa kabaong ng kanyang ama. Unti-unti niyang naalala ang lahat. Ang bawat perang hinihingi niya. Ang bawat tawag na puro hingi lamang ang laman. Ang bawat pagkakataong hindi man lamang niya tinanong kung kamusta na ang kanyang ama. Naisip niya na kung tutuusin ay wala siyang maisusumbat sa kanyang ama. Na ang galit na nararamdaman niya ay maliit lamang kumpara sa lahat ng mabuting nagawa ng kanyang ama sa kanya. Ninong Mike, mahina niyang sabi. Ano yun, iho? Matagal na po ba siyang may sakit? Napabuntong hininga si Mang Mike. Matagal na. Tinitiis lang niya sapagkat madalas niyang sabihin ay para sa pag-aaral mo.
Gusto ka niyang makatapos. Gusto niyang maiahon ka sa hirap sapagkat ayaw niyang matulad ka sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Felix. Pero bakit? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sumagot si Mang Mike habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Dahil ayaw kanyang mag-alala. Gusto niyang mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Parang may matalim na kutsilyong tumusok sa puso ni Felix. Napayuko siya. Ninong Mike, ano yon, iho? May naibenta po ba siyang lupa? Sandaling natahimik si Mang Mike bago sumagot. Oo, halos kalahati ng lupa niya ay naibenta niya para lang may maipadala sa'yo. Mahirap ang buhay ni Bert bilang magsasaka. Hindi pa laging may kita. Madalas pa nga ay nalulugi. Pero hindi niya sinabi sa'yo para hindi ka na mag-alala pa. Napaupo siya sa tabi ng kabaong. Pa, bakit hindi mo po sinabi? Akala ko okay ka lang dito. Pasensya na po ah. Naging makasarili po ako. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naunawaan ang lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ama. Ang pagod, ang gutom, at ang sakit na itinago nito. Lahat ng iyon ay tiniis ni Mang Bert para lamang makita ang kanyang anak na makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng libing, hindi kaagad bumalik si Felix sa Maynila. Sa halip ay nanatili siya sa kanilang baryo. Isang umaga, naglakad siya papunta sa bukirin ng kanyang ama. Tahimik niyang pinagmasdan ng malawak na palayan. Doon niya naaalala ang lahat ng kwento patungkol sa sipag ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Hinawakan niya ang putik sa kanyang kamay. Pa, bulong niya. Simula po ngayon, babaguhin ko na po ang buhay ko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga taon. Malaki na nga ang ipinagbago ni Felix. Hindi na siya ang dating binatang puro hingi at puro reklamo. Nakahanap siya ng magandang trabaho at sineryoso ang kanyang mga ginagawa. Ngunit hindi siya nanatili sa lungsod. Sa halip ay bumalik siya sa kanilang baryo. Unti-unti niyang binili muli ang mga lupang naibenta ng kanyang ama. Muli niyang pinayabong ang bukirin. Ngunit may isa pang ginawa si Felix na lalong nagpahanga sa mga tao sa kanilang baryo. Nagpatayo siya ng maliit na scholarship program para sa mga anak ng mga magsasaka. Pinangalanan niya ito ng Mang Bert Educational Fund. Tuwing may batang anak ng magsasakang nakakatapos ng pag-aaral dahil sa scholarship na iyon, palaging sinasabi ni Felix ang parehong salita. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang mabuting ama. Isang hapon, bumisita siya sa puntod ni Mang Bert. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. May dala siyang bulaklak. Pa, nagawa ko na po, tulad ng pangarap ninyo. Pinanasan niya ang kanyang mga luha at bagyang umiti. Kahit wala na po kayo pa, kayo pa rin po ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kung bakit po ako nagiging matatag sa araw-araw. Sa tahimik na sementeryo, tila sumasabay ang hangin sa kanyang mga salita. At sa puso ni Felix, alam niyang kahit wala na sa mundong ito ang kanyang ama, ang pagmamahal nito ay mananatili habang buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag nating hintayin na mawala ang ating mga magulang bago natin maunawaan ang kanilang sakripisyo. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay hindi sinasabi ng mga salita. Kung hindi sa tahimik na pagod at sakripisyo ito, ipinapakita. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan.
I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.